Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, dalinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan ang iyong dakilang pagkamawain ng hingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang pinangambang hingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan, ay yung patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal, ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon na ang kanyang mga salita ay magaganap, kahit ito ay magtagal, at ang mga matuwid ay mabubuhay sa kanilang katapatan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang kaharahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito'y magtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galang. Tayo ay
Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirap. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin. Huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni Apostol San Pablo si Timoteo na tulad niya na nakabilanggo dahil sa Panginoon. Maging masigasig din ito sa tungkuling tinanggap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sa tulong ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. Ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, humihingi ang mga apostol ng dagdag ng pananalig sa Diyos.
upang magampanan ang mga inaasahan sa kanila. Sumainyo At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kay may aliping nag-aararo o nagpapasol kayo ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika na at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan bang alipin dahil sa ginawa niya iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. Sabi sa Ebanghelyo ng mga apostol ng Panginoon sa Kanya, dagdagan po ninyo ang aming patig sa Diyos. Ito bang kahilingan ito ay nagpapaywatig na kulang ang kanilang pananalig kaya sila ay humihingi o dili kaya ay wala silang pananalig kaya ito yung kinakailangan nila. Sa palagay ko po'y meron na. Kasi hindi sila tatagal sa pagsunod sa Panginoon nang ganun-ganun na lamang kung wala silang pananalig sa Kanya. Kaya ang hiling nila ay dagdagan pa ang kanilang pananalig sa Diyos. Ngayon, anong naging tugon ng ating Panginoon? Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos. Yung butil, pinapaiwatig nito yung size. Pinapaiwatig nito yung size, maliit. Pero hindi ginamit ng Panginoon yung salitang buto. Kasi pag sinabing buto, medyo mas malaki pa ito kumpara sa butil. Kaya, mas maliit pa yung butil kaysa sa buto. Kaya sinabi ng Panginoon, ang kinakailangan niyo lamang ay maliit na pananalig. Maliit na pananalig. Kaya sinabi niya, maging sinlaki man lamang ng butil na mustasa ang iyong pananalig, masasabi niya sa sikomorong ito na mabunot ka at matanim at ito ay tatalima. Ngayon, gaano ba kalaki o kaliit ang butil ng mustasa? Ginagamit natin ito, halimbawa sa bahay. Pag magluluto tayo ng sinigang sa miso, pero hindi yun ang pinakabutil ng mustasa. Dahil ang butil ng mustasa, gaano ba ito kaliit? Pag kumuha kayo ng ballpen, at yung ballpen po ipinantuldok ninyo sa papel, yung tuldok,
ganon po kaliit ang butil ng mustasa. Ganon kaliit ang butil ng mustasa. Pero sabi ng Panginoon, maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa inyong pananalig, masasabi ko sa sikumorong ito, mabunot ka at ito ay tatalima. Pero kaya magtataka tayo, kung ganun lang kaliit ang kinakailangan, kasing liit lamang ng butil ng mustasa kinakailangan, ano pang dagdag ang hinihingi ng mga apostol? Kung sinakilaman ng butil ng mustasa na napakaliit ang kinakailangan, ano pang dagdag ang kinakailangan ng mga apostol? Ngayon, para maunawaan po natin ito, mahalaga na balikan natin yung unang bahagi ng 17 kabanata ng Ebanghelyo po ayon kay San Lucas. Kasi itong gospel natin ngayong Sunday ay mula sa chapter 17 ni St. Luke, verses 5 to 10. So ano yung sinasaad sa verses 1 to 4? Mahalaga na makita na makita natin ito, na sige makita natin at maunawaan natin yung sinasabi ng mga alagad sa ating Panginoon, sinasabi rin ng mga alagad ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Yung verses 1 to 4, sa madaling salita lamang po ay, ang tanong ay gaano tayo dapat kadalas magpatawad? 7 ulit ba? Kung 7 ulit nagkasala at 7 ulit na humingi ng tawad, dapat patawarin. So yun po yung sinasabi ng verses 1 to 4. Kung nagkasala ang kapatid ko, kung may nagkasala sa iyo ng 7 beses at 7 beses sa maghapon ay humingi ng tawad, patawarin mo. Ngayon, madali bang unawain ho iyon? Na kung ilang beses siyang nagkasala at ganun din ang paghingi ng tawad, ay dapat patawarin. Madali ho bang unawain iyon? Madali ho ba? Dagdag na natin ganito. Ang sabi sa atin, ipagdasal ang mga kaaway at mahalin ang mga kaaway. Madali ho bang unawain iyon? Kasi pag sinabi natin na unawa, ay tinatanggap natin ito. Siguro yung patawarin madali, pero yung mahalin, ay marang napakahirap naman ata noon. O medyo pahirapan natin. Yung mga corrupt na opisyales, sila ba'y dapat patawarin o hatulan na ng kamatayan? Ano sa palagay ninyo? Ano ba dapat gawin sa mga corrupt? Sila ba'y dapat patawarin o hatulan na lamang talaga ng kamatayan o panghabang buhay na pagkakakulong? Siguro, patawarin madali. Siguro yung patawarin madali. Pero, siguro yung kung hatol ng kamatayan, buti na wala kamatayan sa atin, baka yun ang piliin ng higit na nakararami. Kaya siguro, ang hiling ng mga alagad ay dagdagan mo po ang aming pananalig sa Diyos ay dahil mahirap unawain. Bakit kinakailangan patawarin ang nagkakasala? Bakit kinakailangan patawarin at buhayin pa ang mga adik ng lipunan? Bakit kinakailangan patawarin pa at buhayin ang mga corrupt officials? Mahirap unawain. Kaya nga, ang hiling ng mga alagad ay, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig. Nang sa gayon, magawa namin, maunawaan namin itong sinasabi mo tungkol sa pagpapatawad. Ngayon, sa ating unang pagbasa, sa aklat po ni Habakuk, ang mga Israelita noon ay nasa exile. At hirap na hirap din sila sa kanilang buhay. Patuloy silang inaapi ng mga api. Kaya ang tanong ni Habakuk, hanggang kailan, Panginoon? Hanggang kailan, Panginoon, kami magtitiis? Para bagang yung pasensya ni Habakuk at mga kasama niya ay maikling-maikli na. Pero sinabi sa kanyang Panginoon, parang sinasabi ng Panginoon, relax ka lang.
Darating tayo diyan. Darating tayo sa exciting part. Ang kinakailangan lang ay manalig ka na magkakaroon ng katuparan ang lahat ng ninanais mo sa iyong buhay. Dagdagan mo ang aming pananalig. Mga kapatid, sa buhay natin, maraming bagay na mahirap ipaliwanag. Maraming bagay na mahirap unawain, tanggapin, lalo higit sa turo ng ating Panginoon. Halimbawa yung karanasan ni Timoteo sa ating ikalawang pagbasa. Siya nasa kulungan pero anong pinangikay sa kanya ni San Pablo? Patuloy na magturo ng lahat na kanilang mga natutunan. Nabilanggo siya sa pananampalataya sa Diyos. Pero napakahirap unawain yun. Ginawa lamang niya yung tama, ginawa lang niya yung mabuti. Pero bakit ganoon ang kanyang kinahantungan? Increase my faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Sa buhay natin, maraming mga bagay na mahirap unawain. Mahirap tanggapin. At lalagit, mahirap sa buhay bilang isang Kristiyano. Mahirap. Pero sa gitna ng lahat ng ito, katulad ng mga alagad, ang hilingin natin sa Diyos ay dagdagan ang ating pananalig sa Kanya. Nang sa gayon ay maunawaan natin ang lahat ng ito. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siya nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, hindi sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at tinitay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang maawain para sa isang pananampalatayang na isa sa buhay. Ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa banal na simbahan, upang bunga ng pananalig sa Diyos, manindigan siya sa katotohanan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga nasa pamahalaan, upang isulong nila ang tapat at mapagmalasakit na paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga namamanginoon sa pera, kapangyarihan, at mapagsamantalang ugnayan, upang gisingin sila ng Diyos sa kanilang maling paniniwala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating mga nagsasalo sa banal na piging,
upang magtulak ito sa pakikisangkot sa pagsawata sa korupsyon sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga kapatid nating yumao, upang silang namuhay ayon sa pananampalataya, ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Marlon Cecil Aguilar, Dena Arbas at pamilya, Jayan Louie, Jessin Liam, Jinlio Calimon, Stephanie Flores, Evelyn Cervantes pamilya at Remedios Roque at pamilya. Para sa natatayang kahilingan ni na Jason C. Tamco, Josephine Bardos, Al Joseph Javier, Josephine Bardos, at Annalisa Santos. Para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Francis Ignacio at Aura Camwa. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni na Apolinar Ligaya Catalig, Tony Cruz, Benaventura Cabildo, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, Danilo Inocencio, Edmundo Imperto at Jaya Lopez. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Valentina, Orlando, Alexis, Domasa, Dolores, Consuelo, Yolando, Mamerto, Jorish, Florencio, Jan, Sulpicio, Ambrosio, Cleofe, Epifania, Ricardo Sr., Catalina, Hipolito, Arcadia, at Felicidad. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin may pananampalataya. Tulungan mong matupad namin bilang mga aliping walang kabuluhan ang aming tungkulin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid o pangampagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin. At sa pagdiriwan ng dapat naming ganapin, ang kabanalan na iyong pagliligtas sa way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon.
Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang saninang ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagkabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Puspos na wala niya langit at lupa, Hosana sa kahitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitaasan. Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawal mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ng Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkulob mong sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo, taglay ang matibay na pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.